Magandang umaga po. Andito na naman po inyong kaibigan, Pastor Greg Tugulayan, na inyo pong makakasama sa umagang ito, araw po ng Miyerkules, sa ating morning devotion at prayer. Ngayon po ay patuloy tayong, bago po ang lahat, tayo po'y magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon, at patuloy na sambahin natin siya. Sabi nga ng awit, sambahin natin ang ating Panginoon, purihin natin ang Panginoon sa bawat sitwasyon ng ating buhay. At sa umaga pong ito, sasamahan po tayo ng mga awit ni Pastor Romel Vivara.
Tunay nga, ang buhay natin ay sa ating Panginoon. Kaya patuloy nating pasalamatan ang ating Diyos sa ating buhay. Sa panibagong buhay na pinagkaloob niya naman sa atin sa umagang ito. Panibagong kalakasan, panibagong kagalingan, at kalusugan. Sabi nga may buhay ka man, pero wala kang kalusugan o kalakasan, baliwala din. Kaya, para saan ang lakas? Sa lahat ng ating dapat gawin. Magpuri, magpasalamat, at sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga sa iyo, Kuya Efren, Ate Mercy, at sa mga magbubukas pa, magandang umaga din sa iyo, Kuya Oka. Yan. Yan. Magandang umaga sa iyo, Ping. Yan. Ganun din sa mga iba pang mga kaklasiko. Magandang umaga sa inyong lahat. Kay Diyan sa ating barangay. Yan. Magandang umaga sa inyo. Kay Irene Tamayo. Yan. Magandang umaga sa iyo. Gonzaga. Yan. Magandang umaga sa iyo. So, ngayon po ay ipagpapatuloy po natin yung ating naputol na pag-aaral kahapon. Kahapon tinalakay lang po natin yung first part ng temptation ni Jesus. Ngayon po ay tutuloy natin at tatapusin po natin. Pero bago po lahat, tayo po'y dumulog sa ating Ama at tayo po'y manalangin sa umagang ito. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin at patuloy na niluluwalhati ka namin sa aming mga buhay. Salamat sa pag-ibig mo sa amin na patuloy na ipinadadama mo. Salamat sa iyong patuloy na pagkalinga na nararanasan namin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat, Ama, sa iyong paggabay, pagsubaybay, at pag-akay sa amin patungo sa iyong kalwalhatian, patungo sa iyong plano sa aming mga buhay. Salamat, Ama, dahil hindi mo kami iniwanan o pinabayaan. Bagkus, patuloy na pinatatatag mo kami sa bawat sitwasyon ng aming buhay upang patuloy, O Lord God, na maging tagumpay kami sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Salamat po, Ama. Salamat, O Diyos, Salamat po, Diyos, sa patuloy na gagawin mo pa sa aming buhay. Salamat, Ama, dahil patuloy na sa aming pag-aaral sa umagang ito ay bubuksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy naming maunawaan ang damdamin mo para sa amin sa maghapong ito. At patuloy na hindi lang basta namin maunawaan, kundi mailagay namin sa aming mga puso at patuloy na maisabuhay namin upang patuloy, Lord God, na makasunod kami sa nais mo sa aming buhay, maluwalhati ka namin, at patuloy na lumakad kami patungo sa iyong kalwalhatian. Salamat po, Ama. Salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na patuloy na sasama sa amin sa umagang ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Patuloy na hayaan mong maunawaan namin ang laman ng iyong puso sa iyong perspektibo, hindi po sa aming pananaw, kundi sa iyong pananaw. Dahil mas makikita po namin ang tibok, ang kalooban mo, mararamdaman namin ang tibok ng iyong puso, at patuloy na maririnig namin ang iyong tinig. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, sa patuloy na gagawin mo pa sa amin sa umagang ito. Pundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, ayan po. Magandang umaga po sa bawat isa. Excuse me po. Bumaba na naman ako kanina umaga, kanina madaling araw sa baba. Ayun, lubong ko na naman po yung mainit na hangin kasi dito po sa kwarto malamig. Ngayon yun,
tumulo na naman ang sipon ko. Kaya pagpasensyahan niyo po ako kung sakasakaling nai-istorbo po tayo ng ating morning sittings na to. At patuloy na pangalan to, iganadalahan ko na palayain na ako sa sakit na ito. Yan. Kasi ano po yan, bata pa po ako, meron na akong ganyan. At nakuha ko po yan nung ako po'y nagtatrabaho sa husgado, bago po ako naging interpreter at bago ko naging sheriff. Kasi ang trabaho ko noon ay ano lang, mababa. Kumbaga, hindi naman kababaan, kundi ang trabaho ko po ay court security. Pero hindi lang po doon lang sa husgado ang aking tungkulin, kundi personal driver po ako ng aking West. Kaya minsan nag-stay ako sa kanila noon. Nung bata pa po ako ng mga, ang edad ko noon ay 23, 24, yan, ganun. Kasi nung sheriff po ako, edad ko 25. So, habang nandun lang ako, nag-aantay sa vista, nag-aantay sa aking West, inasign akong mag-ayos ng mga record. Siyempre, bodega po yun. Doon, yun ang nangyari. Doon ko po nakuha yung sakit na ito, na allergic rhinitis. Yan. Pero, yun nga, itong sa, ano doon, na tuwing, pagkatapos na masikatan ako ng araw, yun. Kaya araw-araw po nagbibilad ako. Pagka nasikatan ako ng araw ng 30 minutos, ay nawawala po yan. Humihinto. Natutuyo. Kaya, yan po yung istorya na yan. Kung bakit ako ganyan po. So, tuloy po natin yung ating pinag-aaralan sa ating text ngayon sa Luke chapter 4, verse 1 to 13. So, yan buong ano po yan, buong text po ng ating pinag-aaralan. So, yung part 1 kahapon, verse 1 to 3, verse 1 to 3 nga ba? Verse 1 to 3, 4, ngayon po ay verse 1, verse 5 to 13 po tayo. Yan. So, kung nandiyan na po kayo at bukas meron na po kayong mga Bible sa harapan, ay sabay-sabay po tayo magbasa sa Luke chapter 4, verse 5 to 13. Temptation of Jesus, part 2. Then the devil took him up and revealed to him all the kingdoms of the world in a moment of time. I will give you the glory of this kingdom and authority over them, the devil said, because they are mine to give to anyone I please. I will give it all to you if you will worship me. Jesus replied, the scripture says, you must worship the Lord your God and serve him only. Then the devil took him to Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, if you are the Son of God, jump off, for the scripture says, he will order his angel to protect you and guard you, and they will hold you up with their hands, so that you won't even hurt your foot on a stone. Jesus responded, the scripture also says, you must not test the Lord your God. Yan. When the devil had finished tempting Jesus, he left him until the next opportunity came. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, yan po ang kabuuan ng pinag-aaralan natin na temptation of Jesus.
So, nabuo na po natin yung part 1 kahapon. Ano po yun? Yung una, yung man doesn't live by bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. So, ngayon po, ito yung ating pag-aaralan. Ano bang sinasabi? Sabi po dito, taking him up high on the mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment time. So, isang iglap lang, pinakita yung lahat ng kaharian sa mundo. Ano po yun? Makikita natin. Para maunawaan po natin yan, ay hindi po physical, kundi spiritual vision. Kasi kung physical yun, malayong mangyayari. Pero spiritual vision po. Binuksan niya, parang binuksan yung bantang ganon at pinakita yung buong kaharian ng mundo. Yung kaharian ng Satanas. Sabi niya, lahat ng ito'y akin. Lahat ng ito'y akin, pero kaya ko ibagay kahit kanino. Yun po yung Yun po yung mga bagay na yun. Pero po yung sabi nga, spiritual vision, pero yung pagtutukso, yung temptation, ay totoo, realidad. Yan. Bakit nandun sila sa ibabaw ng bundok nandun sila sa ibabaw. Sabi, dinala siya doon sa ibabaw ng bundok. So, yun. Tapos ipinakita. Siyempre, doon sa bundok, mataas yun. So, pwede niyang buksan yung mata ng ating Panginoong Hesus para makita yung lahat ng kaharian sa mundo. Ano ba sabi niya? In a moment time. Isang iglap. Yeah. Kaya nga sabi niya, lahat ng ito, lahat ng yan, ay akin. At pwede kong ibagay kahit kanino. Yan. Yan po ang ginagawa ng kaway. Una, kahapon, yung pangangailangan pisikal. Ngayon po, ano ang approach? Yung lahat ng nakikitang maganda. Na maaangkin ng isang tao kung ibibigay niya ang sarili o sasamba siya kay Satanas. Ngayon, tignan po natin, hypothetical, kung si Jesus ay sasamba kay Satanas, ano po mangyayari? Si Satanas ang naghahari sa buong mundo. Bakit po? Paano nangyari yun? Kasi po nga, inagaw niya yung paghahari ng tao sa mundo, sa nilikha ng Diyos. Dahil doon sa Genesis mismo, ibinigay ng Diyos kay Adan ang pamamahala sa lahat ng creation. Sabi sabihin, na kay Adan ang responsibilidad sa buong mundo. At yung responsibilidad na yan, kasama dan yung pagsakop. Yun. Kaya nga napaulalim tayo sa kaharian ng kadiliman. Pero kung titingnan po natin, kung si Jesus ay nagpasakop o sumamba kay Satanas, wala na po siyang pagkakataon na iligtas ang tao. Wala na siyang pagkakataon na iligtas ang tao. Bakit po? Magiging subservient siya kay Satanas. Yan po ang isang bagay. Kaya nga, yung pagiging ungodly ni Satanas ay kati kay Jesus
magiging maghahari siya. Yan. Kaya kita po nyo, sa panahon natin yun. Sa panahon po natin yun. Yung prestige. Yung, ano ba yung prestige sa Tagalog? No? Basta sabihin natin prestige. Yung prestige na yan, yung karangalan, ay pwedeng ibigay. Yung achievement, yung lahat ng mga maganda sa mata ng tao ay pwedeng ibigay ni Satanas sa tao kung tingnan po natin yung mga sikat na maging na artista, mga awit na nagmalaki sila sa Diyos. Nagmalaki sila sa Diyos. Saan po sila? Nagsimula sila sa Diyos, naakit ng mundo, sumikat, pero ano po nangyari? Noong kanilang, bago sila mamatay, naging miserable ang kanilang mga buhay. Yung iba na ayaw tumanggi, ay natagpo ang patay. Yan. Alala ko yung isang storya yung pong na-aksidente dyan sa may tulay ng flyover dyan sa may Montiglo, sa may yan sa may Magallanes. Yan. Ginagawa pa ho yun yung tulay ng flyover. Merong isang artista na babae na noong gabing yun ay nakarinig siya ng mensahe ng kaligtasan. Pero tinanggihan po niya ayon doon sa istorya. Hindi niya pinansin. Pinabayaan po niya. Ayun po. Kinamadaling araw na aksidente, patay. Saan po pupunta yun? Bakit? Anong ginawa niya? Kasi pinanghawakan niya yung kanyang kasikatan. Yan po minsan nangyayari sa isang tao na naging maayos na ang kanyang buhay at meron siyang magandang posisyon. Yun. Yan po nangyayari. Kaya sa ating mga namumuno, meron po akong chismis sa inyo. Ayan. Na yung ating mga namumuno ngayon ay nag-aalay na doon sa mga Diyos-Diyosan para makuha nila yung kanilang kapangyarihan. Makuha nila yung buhay. Ibig sabihin, tumatawid na yung tao doon sa spiritual realm. At hindi sa spiritual realm, sa Diyos, kundi doon sa kaanuhan ng kapangyarihan ng kadiliman. Tingnan niyo po. Tingnan po yun. Saan po nanggagaling kapangyarihan ng mga manggagamot, mga albularyo, spiritista, lahat po yan. Yung mga bumubunot na wala namang pinag-aralan, hindi naman naging dentista, pero bumubunot. Yan. Saan po nanggagaling? Tapos yung mga taong nakakaengganyo ng tao at sinasabi nilang sila ang sugo ng Diyos. So, makikita po natin, isa lang ang sugo ng Diyos, si Jesus, na ipinanganak, nabuhay, na nagsilbi sa tao, at namatay para sa kaligtasan ng tao. At si Jesus lang din ang nabuhay na maguli sa lahat ng naging mga nagsasabing sila ay sugo ng Diyos. Kaya, kung titignan po natin,
ma sinusunod ng ating Panginoong Hesus ang plano ng Diyos. Na nanindigan siya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Na sabi niya, sambahin mo at paglingkuran ang Diyos. Hindi ka sasamba sa anuman. Kaya nga sinabi sa utos ng 10 utos doon sa Exodus na medyo nagkaroon ng kontrobersiya. Yan. Doon sa isang utos, yung pangatlong utos, merong inalis. Yung isang sekta. Merong inalis. At yung kaduktong doon ay hinati sa dalawa. Ano po yung inalis? Huwag kang sasamba sa anumang ginawa ng tao, nilikha ng tao, dito sa himpapawid o dito sa lupa o sa ilalim ng lupa. Kaso, yan po naging kasalanan ng Israel noong pong lumabas sila sa Egypt, na imbis na magpuri sila at magpasalamat sa Diyos, nagpasalamat sila at nagpuri sa isang batang baka, yung golden calf. Kaya doon po nagalit ang Diyos. At yung kasalanan yun nangyayari pa rin hanggang ngayon. Pasensya na po kung straightforward na po ako, pero yan po ang totoo. Yung 10 utos na yan ay binago. Ano po ang sabi ng Bible sa Revelation? Ang sino mang magbawas o magdagdag sa lahat ng mga nakasulat sa Bible na ito ay sumpain ng Diyos. Yan po yan. Kaya nga sabi nga din, kung tinanggap ni Jesus yung alok na yon, wala na siyang pagkakataong iligtas ang sanlibutan sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga sabi niya, get behind me, Satan. Punta ka sa likod ko. Ano ibig sabihin nun? Si Jesus ang dapat manguna. Si Jesus ang dapat paniwalaan. Tinanggihan ni Jesus ang panlilinlang ng kaaway. Paano? Sinabi niya, get behind me, Satan. Yan. Sa ganitong paraan, nakita natin o naunawaan natin ngayon yung sinabi ni James sa James chapter 4. Resist the devil and he will flee. So, yun pala yung sikreto. Utusan mo. Bakit? May kapangyarihan ka. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa iyo. At kailangan alam mo kung sino ka. Si Jesus, kilala niya kung sino siya. Siya yung anak ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay nakapag-isa kay Kristo, ang sabi ng John 1:12, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Ama. So, ibig sabihin, yung original plan ng Diyos ay nangyari na ulit sa buhay mo. Mangyayari na ulit sa buhay mo dahil naibalik ka sa pamilya ng Diyos bilang isang anak. Ano po yung ano? Adopted son. Dati hindi eh. Ano ka? Ang tawag doon? Orphan. Ulila. Ang palaki lang sa iyo yung kung sino lang ang nagpalaki. Pero wala ka sa poder ng Ama. Kaya ang bawat isa na lumapit kay Jesus at tumanggap kay Jesus ay ibinalik dun sa poder ng Ama. Ibinalik sa tahanan ng Ama. At ibinalik sa Kanya yung karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga, sabi dito, ginamit ni Jesus yung Kanyang authority.
kung sino siya. Yun ang ginamit niya. Sa ganong sitwasyon, ginamit niya. Kaya kung titingnan po natin, case-to-case basis eh. Hindi mo pwedeng gamitin sa lahat ng oras yung authority. Pag dumadating na ang pagsubok, pwede mong utusan. Kaya nga sabi ni Jesus eh, ano yan, yung bundok, pwede mong utusan na umalis yung bundok na yan at pumunta doon sa dagat. See? Yan po yung sinasabi niya. Yung authority at pananampalataya. Pero kung tinanggap ni Jesus yung alok, wala po lahat yan sa tao. At siya pa, kung tinanggap niya yun, okay na sana, hindi na siya nagdusa. Pero hindi Hindi Alam niya ang kanyang kasasapitan. Pero sumunod siya sa kalooban ng Ama. Anong sabi? Get behind me, Satan. Get behind me, Satan. At saka yung pangatlo, ano po yung pangatlo? Yung signs and wonders. Ano po yung signs and wonders? Na display of power. Yan. Display of power. Sabi dito sa verse 9 to 13. Then he brought him to Jerusalem, set him the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He shall give his angels charge over you, to keep you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Yan. Basahin po natin doon sa isang version. Ano po ito? Ibang version. Yan. Then the devil took him to Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, If you are the Son of God, jump off. For the scripture says, He will order His angels to protect you and guard you. And they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on the stone. Ano po yun? Challenge of display of power. Ano yun? Yung personality mismo ni Jesus. If you are the Son of God, ang tina-challenge dito ngayon kung sino siya. If you are the Son of God, dahil alam niya kung anak siya ng Diyos, meron siyang kapangyarihan. Yan. Yan po yun eh. May kapangyarihan si Jesus dahil anak siya ng Diyos. Doon sa pangalawa sabi niya, Get behind me, Satan. You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Yan po yun. Get behind me. Ano yun? Authority. Authority. Ginamit ni Jesus yung authority niya over Satan. Ito ngayon, pangatlo, yung display of power. Bakit po? Yung pagkatao na mismo ni Jesus ang kinu-question. If you are the Son of God, pwede mong gawin ito.
Hindi ka masasaktan dahil aalagaan ka, sasaluhin ka ng mga anghel. Pwede kang tumalon dyan. Hindi ka masasaktan dahil aalagaan ka. Sasaluhin ka ng mga anghel at uutusan ng Ama sa langit na saluhin ka ng anghel. Ganun yun. Tinutwist niya. Scriptures. Yung mismong scriptures. Tinwist niya. Nako, di mas lalo na tayong mga tao ngayon na basa lang ng basa ng salita ng Diyos na hindi natin iniintindi, hindi natin iniuunawa, hindi tayo nagme-meditate, hindi tayo nagtatanong sa ating Panginoon kung ano ang sinasabi niya patungkol doon sa binabasa natin. Kaya nga sa isang procedure ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay basahin mo ng basahin ang salita ng Diyos. Tapos ask questions about what you have read. Unang tanong, ano ang nakita mo doon sa binasa mo? Ask yourself, what did you see doon sa iyong binasa? Pangalawa, ano ang pinakita sa iyo? What does God reveal to you doon sa binasa mo? Pangatlong tanong, ano ang magagawa mo para i-apply mo yung salita ng Diyos na yan sa buhay mo? Yan po yung tatlong tanong. At saan natin nakukuha yan? Sa observation. Hindi lang basta nakita mo yung text na yan, bato ka na lang ng bato. Hindi Gawin mong buhay yung salita ng Diyos sa buhay natin mismo muna. Kaya nga maraming pangalan to, maraming nagtuturo ng salita ng Diyos na namimiloso po. Bakit? Ginagamit nila, iniintindi nila ang salita ng Diyos ayon sa sarili nilang kaalaman. Hindi po. Hindi ganun. Kasi pag ganun ang ginawa ng isang tao sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ano mangyayari? Lalaki lang yung kanyang ulo dahil dadami yung kanyang kaalaman, pero yung puso niya, yung karakter niya, ay hindi magbabago. Hindi magbabago. O dito, ano sabi? If you are the Son of God, display of power. Pero ano sinabi niya? Ano sinabi ni Jesus? Yan. Ano sabi? It has been said, you shall not tempt the Lord your God. Saan po natin makikita yun? Sa Isaiah. Sa book of Isaiah. Kaya kung titingnan po natin, ang buong Bible ay sinulat ng 40 manunulat sa magkakaibang panahon. Yan. Pero yung lahat ng mga nagsulat na yan ay dumaan sa pagsusuri, yung bang tinawag na canonization. At ang napili ay 66 books lang na nakita nila na talagang nagpapatungkol sa kay Jesus. Dahil sa Old Testament, ito ang shadow o anino ng padating na si Jesus. Ayan. So, ano sabi dito? You shall not tempt the Lord your God. Bakit? Bakit niya ang ginanon? Kasi, tinuwis ni Satan ang salita ng Diyos. At maraming nangyayari ngayon yan.
na tinutwist ni Satan ang salita ng Diyos para magkaroon ng deception. No. Ano po yun? Dami-dami. Dito lang eh. Makinig ka lang sa balita. Makikita mo, maraming maraming nangangaral ng hindi ayos. Meron dyan. Nung una, sabi niya, siya ay lingkod ng Diyos. Tapos, sinabi niya na sugo ng Diyos. Tapos, sinabi niya na siya anak ng Diyos. Tapos, ang bandang huli, sabi niya, siya na ang Diyos. See? Na-twist. Na-twist. Oh. Ngayon siya na ang Diyos. Sabi niya, kaya ko nang patigilin ang lahat ng anumang bagay na yan. Di ba? Gaya siyang kinukwento ko na Koreano. At maraming Koreano na nanlinlang sa mga Kristiyanong Pilipino. Isa na yun noong 1980s na halos buong mundo ay nalinlang. Dahil anong panahon na yon? Sinabi nila na dadating na ang Panginoon at huwag na kayo magsipagtrabaho, ibenta nyo na ang inyong mga ari-arian at magsama-sama tayo dito. Yan. Antayin natin ang pagdating ng Panginoon. Meron pa nga isang sekta. Nagpakamatay silang lahat. O ngayon, meron nangyayari dito sa atin. Merong isang grupo na nag-iipon sila sa isang lugar at doon na lang daw nila antay ng pagdating ng Panginoon. At nagkakaroon sila ng self-help para mabuhay sila. Pero ano nangyari? Iniwanan nila yung kanilang mga kabuhayan. Pinagbebenta nila yung kanilang mga kabuhayan upang ibigay doon sa organisasyon. Ano po yun? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon eh. Ang kalooban ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay maranasan yung ganap na buhay. Maranasan, matanggap natin yung buhay na inaalok ng Diyos. Ano po yung buhay na yun? Yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos mula dito sa lupa hanggang doon sa kabilang buhay. Yung life, full, and abundance. Ano po yung full? Puno ka sa lahat ng bagay. Saan? Physical strength, spiritual strength, emotional strength, and even materially. Bakit? Wisdom, knowledge, and understanding, puno ka niyan lahat. Bakit? Para hindi ka na kasama sa problema, kundi maging solusyon ka sa problema. Kaso, anong nangyayari Hindi solusyon sa problema kasama pa rin sa problema yung mga tao, yung mga nangangaral. At yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon, na tayo ay maging solusyon sa problema. Itong bagay na ito, problema ito Pero anong sabi? Anong sabi nito? Sabi ni Jesus, huwag mong tuksihin ang Diyos o ang Panginoon mong Diyos. Bakit? Kasi that is a display of power. Kinakalaban mo na yung pagiging yung kapangyarihan ng Diyos. Na pag ano kaya mangyayari kung gawin ni Jesus yun? Simple lang. Simple lang. Nalin lang siya. Yan sabi ko na para sa'yo. Ganyan lang. Tatanga-tanga kayo. Yun Bakit?
Sabi ni Jesus, for you are in error because you don't know the scriptures. Hindi natin naintindihan ang mga sabi ng mga salita ng Diyos. Kaya tayo nalilinlang. Nalilinlang tayo. See? So, yan. Ano po ang napag-aralan natin sa hapong ito, sa umagang ito? Una nga, makita natin, sabi doon sa verse verse 5 to 8, yung yung temptation ng lahat ng nakikita. Anong ginamit ni Jesus doon? Authority. Bakit? Because He is the Son of God. Ipinrove niya na meron siyang kapangyarihan over all creation because He is the Son of God. Si Satanas created lang din yan. Hindi siya Diyos, kundi created lang din. Over creation. In the heaven and on the earth. Kaya nga sabi niya, all powers were given to me. All powers in heaven and on earth were given to me. Yan. Tandaan po natin yun. All powers in heaven are given to me. Ano sabi niya dun sa Matthew 28? Verse 20. Tingnan po natin ito para mas masigurado, mas maayos ang natin. Dali na po, at dito na ako magtatapos. Mga bayaw. Yan. Dali lang po, kapraso lang. Dito na ako magtatapos. Matthew 28. 18. Yan. Doon po. Yan. Kasi sabi nga yung memory ko na lang good for 20 minutes. Sabi dito, Jesus came and told his disciples, I have given all the authority in heaven and earth. So, binigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan nung magtagumpay na siya sa krus. Dahil sa kanyang resurrection, naibalik sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ibig sabihin, meron na siyang control. Pero, bilang anak ng Diyos, ginamit niya yung authority na yun kay Satanas. Get behind me, Satan. Yan. Get behind him, Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Yan po yun. Ginamit niya yung authority niya over Satan. Get behind me. Doon ka sa likod ko. Huwag ka dyan sa harap ko. Doon ka sa likod ko. See? At doon nagsimula na lumabas yung identity ni Jesus. Kaya nga yung identity ngayon ni Jesus sa verse sa susunod na verse, ang inatake. See? Kung titignan po natin, yung identity ni Jesus ang ngayon ang inatake. If you are the Son of God. See? Bakit? Doon sa sinabi niya, get behind me, Satan, ipinakita ni Jesus ang kanyang authority bilang anak ng Diyos. So, nung makita ni Satanas na siya'y anak ng Diyos, challenge ngayon niya yung kapangyarihan ng Diyos. See? Yan po yun. Pero, paano niya i-challenge? Binaluktot ang salita ng Diyos. Tinwist ang salita ng Diyos. Ginamitan si Jesus ng salita ng Diyos, pero nakatwist, baluktot.
Yan. Anong ginawa ni Satanas kay kay Eva? 'Di ba? Tinuwis niya yung utos ng Diyos. Sabi niya, hindi kayo mamamatay. Ang katunayan, pag kinain nyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Tinuwis niya. At yan din yung ganyan din yung pattern. Tatatlo lang naman yung pattern na ng temptation na binigay ng Panginoon, na binigay ni Satanas. Lust of the flesh, lust of the eyes, and glory. Power and glory. So, kung tayo'y anak ng Diyos, kung tayo'y anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos, kailangan sa buhay din natin nagmamanifest yung pananampalataya that man shall not live by bread alone. Pangalawa, yung ating authority bilang anak ng Diyos. At pangatlo, na yung ating identity bilang anak ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ganoon, magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo. Bakit po? Dahil alam natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Hindi ito po tayo malilindang. Kaya kailangan patuloy na mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang basta basa, kundi mag-aral talaga. Meditate. Sabi nga ng Panginoon kay Diyos, meditate day and night. So that when you have done all these things, you will become prosperous and successful. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy kami nagpapasalamat. Dahil minsan pa, binuksan mo ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Ipinakita mo ang laman ng iyong puso at ang nais mong maunawaan namin kung sino kami sa iyong harapan, kung anong meron kami bilang anak mo. Ama, salamat. Salamat dahil ang nais mo talaga ay maging maayos, maging tagumpay, at maging sagana kami sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Kaya pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa patuloy na paggawa mo sa aming buhay, sa patuloy na pagbubukas mo ng iyong salita. Dahil sa ganun, patuloy namin naintindihan ang damdamin mo, ang pag-ibig mo na gayon na lamang, na hindi kami karapat-dapat sa pag-ibig na yan, pero ganun na lamang ang pag-ibig mo, na kahit kami nandun sa kasalanan, minahal mo na kami. Ganun ang pagpapahalaga mo sa mga tao. Kaya Ama, patawarin mo kami. Patawarin mo kami kung hindi namin pinapahalagaan una ikaw sa aming buhay. Hindi namin pinahalagahan ang iyong salita. Patawarin mo kami. At pangatlo, hindi namin pinahalagaan kung sino kami sa iyong harapan. Kami pala ay anak mo. Patawarin mo. Patawarin mo kami sa aming patuloy na kamangmangan. Salamat Ama dahil binubuksan mo ang mata ng aming puso at isipan upang patuloy naming maintindihan at maunawaan kung sino kami sa iyong harapan. Salamat Ama dahil dinininis mo ang lahat ng panlilang ng kaaway sa aming puso at isipan. Pinapalitan mo ng totoong damdamin mo at kalooban mo. Salamat po Diyos. Salamat sa patuloy na ginagawa mo sa aming buhay. Dahil hindi mo nais na kami saktan o pahirapan, kundi ang nais mo ay bigyan kami ng
pag-asa at magandang kinabukasan. At salamat, Ama, dahil tinupad mo yan. Tinupad mo yan sa pagparito ng aming Panginoong Jesus na nagsabi, siya'y naparito upang magbigay ng buhay, buhay na ganap at kaaya-aya. Subalit, mayroong kondisyon na patuloy na pagsubigapan namin o pagsumakitan namin hanapin ang iyong paghahari sa aming buhay. At patuloy na mamuhay kami sa iyong katwiran dahil ang kasaganaan ay patuloy na ibubuhos mo sa amin. Yan ang nais mo, yan ang plano mo. Upang patuloy na magsilbi kaming liwanag at asin ng aming komunidad. Kaya Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin upang patuloy sa iyong patuloy na paggawa at pagkilos sa aming buhay. Ganon din, patuloy din namin tinataas sa iyo ang bansang Israel na ngayon ay dumadaan sa kaguluhan. Salamat, Ama, dahil may pangako ka. Sa pangako ka sa Israel na hindi mo sila iwanan o pababayaan. Bagkus ipagtatanggol mo sa lahat ng mga kalaban nila. At ipapakita mo ang kapangyarihan mo sa kanila. Hindi lang sa kanila bilang mga tinawag mo o pinili mong lahi, kundi doon sa mga kalaban nila. Papakita mo na walang ibang Diyos kundi ikaw lamang. Kaya Ma, salamat. Salamat dahil patuloy na ikaw ay gagawa sa bayan ng Israel. Kaya Ama, patuloy na tinataas namin na ang bayan ng Jerusalem ay makita niya ang totoong kapayapaan. Kaya kami nananalangin dahil si Jesus mismo, ang aming Panginoon mismo, ang nag-request sa amin na ipanalangin namin ang kapayapaan ng Jerusalem. Dahil nga, sa mga pangyayari niya na magpapatuloy ang mga kaguluhan. Pero meron kang purpose kung bakit nangyayari. Upang patuloy na maunawaan nila na sa kanya ay nagkasala at tumalikod sa atin. Tinanggihan nila si Jesus. Kaya Ma, patuloy na itinataas namin sila sa iyo. Ang bayan ng Jerusalem na matakpuan nila ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng aming Panginoon na prinsipe ng kapayapaan. Ganun din Ama, patuloy din namin pinagpapasalamat sa iyo ang patuloy na ginagawa mo sa aming bansang Pilipinas. Salamat po, Ama, dahil meron ka rin dakilang plano para sa bansang Pilipinas. Ang nais mo sa bansang Pilipinas ay maging matuwid. Maging matuwid. Maging masagana. At patuloy na maging ilaw o patutuo ng iyong kabutihan. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa ibang bansa pa. At makasama ang Pilipinas sa pagbabalik ng iyong salita doon sa lugar na pinanggalingan nila. Kaya Ma, patuloy ni kayo po kumilos sa katawan ng aming Panginoong Jesus, sa body of Christ. Ama, patawarin mo din kami. Kung kami ay nagkakanya-kanya. Tuloy, O Lord God, nabuksan mo ang mata ng aming puso at isipan na makita namin, maunawaan namin ang iyong ginagawa sa panahon na ito at makasunod kami sa ginagawa na kung saan ka nandun ay nandun din ang katawan ng aming Panginoon. Ama, salamat po. Salamat po dahil ang katawan ng ating Panginoong Jesus ay magiging tagapanguna sa patuloy na pagkakaroon ng transformation. Hindi lang sa bayan ng Pasig, kundi sa buong Pilipinas.
at hindi lang sa buong Pilipinas, kundi magiging patutuo pa siya sa buong mundo. Kaya Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa umagang ito. Ganon din po Ama, patuloy din tinatasin namin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na mahal mo din po sila. Alam mo din ang kanilang mga dinadaanan. Ang nais mo rin ay makasama sila sa iyong pawan. Kaya mapatuloy ni tinataas namin sila sa lahat sa iyo, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ikaw po ang patuloy na gumawa at umino sa kanilang mga buhay. Bigyan mo sila ng kauhawan para maunawaan ang iyong salita. Maunawaan ang iyong pag-ibig. Maunawaan ang prinsipyo mong itinuturo sa amin upang patuloy na lumakad kami sa iyong katwiran. Salamat po. Salamat sa gagawin mo sa aming bansang Pilipinas, sa 8 pillars of our society. Lord, patuloy na ikaw po ang maglagay ng tamang tao sa tamang panahon. Dahil patuloy na sama-sama kami, kapit kamay, nalalakad at uunawain namin ang iyong katwiran patungo sa totoong transformation. Ama, salamat po. Salamat din naman sa bawat isang kasama namin sa umagang ito na nananalangin. I-bless mo po ang bawat isa. Alam mo ang laman ng aming mga puso. Alam mo ang aming mga struggles. Alam mo yung aming mga pangangailangan. Alam mo yung aming mga dinadaanan. Ama, hindi po maikli ang iyong kamay para hindi po abutin ang bawat isa sa amin. At Ama, salamat. Salamat dahil may iniwang pangako ang aming Panginoong Hesus na sa aming paglapit sa iyo, Ama, panghawakan na namin, panampalatayan na namin na ang aming mga panalangin ay tinugon mo. At ito ay aming makakalimutan. Salamat po. Salamat po, Diyos, sa patuloy na paggawa mo sa aming buhay, sa pagkilos mo sa aming bansang Pilipinas at sa bansang Israel. Puri ka namin, nilulahati ka namin, dinadakila ka namin, ay binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Ito pong dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yan po. Yan. So, maraming salamat po Kuya Efren, Ate Mercy, Ate Hiling, at yung aking mga kasama, mga kaklase na nandito, si June Madrid. Yan. June Madrid. Yoka. Si Bing, yan. Si Pastor Rapi Handa. Yan, yan po yung mga kasama natin. At saka si Presi, na dati namin kasama sa Balagtas, Bulacan. Magandang umaga sa iyo. Si Anor, na pinsan namin dyan sa, guys, Cagayan. Magandang umaga sa inyong lahat. So, muli, ay naanyahan ko po bawat isa sa ating morning devotion, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. So, mas pasensyahan po ko. Hindi po ako, kailangan po buuin ang lahat ng ito. Kaya, nag-overtime po tayo ng konti na 15 minutes. Sorry po. Pero, purihin po ang Panginoon. Dahil, doon sa ating natutunan sa araw na to, isang malaking pagpapala. So, hanggang bukas po muli, ito po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan. Bukas po si Pastor Retes na ang kasama nyo. Yan, hanggang Biyernes po siya. At pagdating po ng Sabado at Linggo, si Noriel ang inyong mga kasama. At 5:30 hanggang 6:30 dito po sa ating Facebook channel, Pags channel. Paki-like lang po at
share yung ating mga video. Ganun din, meron din po tayong simulcast sa YouTube sa ating Pags Family Channel. Yan. Doon po, nandun po yung ating mga video. Pwede nyo i-like, i-share. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, pakisubscribe nyo na. At i-hit nyo, i-click nyo yung bell dyan para sa susunod na aming pag-broadcast ay meron na po kayong abiso. So, maraming salamat po. Magandang umaga po. At iniiwanan ko po ang salitang mabuti po ang ating Diyos. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan hanggang sa dulo ng panahon. Magandang umaga po muli. Bye-bye. Bukas. Trust in me.